Paano kung si Spider-Man ay magkaroon ng horror movie? Tungkol ito sa isang teenager na tahimik lang ang buhay at nakatira sa isang bahay kasama ang kanyang mga tito't tita. Isang araw, habang nasa field trip siya, dito siya aksidenteng makakagat ng isang radioactive na gagamba na babago sa buhay niya. Sa mga susunod na oras, dito siya may magagawa at may experience na magpapakaba at tatakot sa kanya. Katulad ng kaya na niyang tumalon ng mataas, naging mas malakas na siya, at kaya na rin niyang dumikit sa mga pader na tipong makakaakyat na siya dito. Pero hindi nagtagal, yung tawa niya na magiging superhero na siya ay magbabago nang magtuloy-tuloy yung pagbabago sa kanya na mas lalong ikakatakot niya. Title ng movie, The Spider 2024. Ito yung multiverse ni Coral nung hindi siya naging anak ni Rick. Obviously, horror thriller version to ng Spider-Man, and ito yung alternate reality or worst case scenario kung nakagat ka ng isang radioactive na gagamba. Kung mapapanood to ng mga mahilig kay Spider-Man, si Iron Man na magiging idol nila eh. Medyo natakot ako dito yung sobrang dikit ng kamay niya na nakuha niya yung balat nung nahawakan niya. Nakakalungkot at nakakatakot din dito yung nangyari sa may ending, yung kinakain na ni Spider-Man si Uncle Ben. Kasi di ba may close-up doon na pinakita yung mata ni Peter Parker na aware pa din siya doon sa ginagawa niya, pero wala siyang control doon sa ginagawa niya. Kaya nung minumukbang niya si Uncle Ben, hindi niya na talaga makontrol yung ginagawa ng katawan niya kasi nga monster na siya eh. Ang nagustuhan ko rin sa may short film na to, nag-start din sila agad doon sa may scene kung saan nakagat agad si Peter Parker. Kasi nakatulong siya doon sa may pacing ng film, lalo na't gets na rin naman natin kung sino si Peter Parker. Diyos ko naman, nakailang version na si Spider-Man, ni isa hindi mo pa napapanood. To be honest, may potential tong gawing full movie mala Brightburn na vibes. I'm not sure kung meron silang pinagbasehan ditong comics or whatsoever, pero kudos dun sa gumawa nito kasi meron silang bagong nakuwang idea doon sa story ni Spider-Man na parang mala what if siya. Medyo naalala ko pa nga dito yung movie na The Fly na tungkol sa isang lalaki na unti-unting naging langaw. Classic yan, maganda yan, promise. Nagustuhan ko rin na hindi nila pinilit na gumamit ng too much CGI or VFX and more on practical approach lang kasi mas naging realistic, and also hindi nagmukhang kenko yung short film since wala din naman silang enough budget for it. Natutuwa din ako sa may director na to na si Andy Chen kasi sinearch ko yung mga gawa niya. And meron pa siyang ginawang isa pang short film na ang title, Fiona, and obviously alam nyo na kung kaninong movie galing yan, horror thriller version ni Fiona. Ang nakakatuwa pa dito, medyo possible yung story katulad nung maging si Spider-Man naging malaking gagamba talaga siya, tapos si Fiona naging monster siya. Alam mo yan, viable naman yung plot niya. Again, short film lang to and available to online, kaya kung gusto nyong panoorin, 9 minutes lang to, and ito yung title and channel. Simple lang yung story, straightforward, and mabilis lang, at alam ng director yung gusto niyang maipakita sa film na to, so kudos to them. In terms of story, of course may mga kulang, pero ito lang naman yung alternate version, so may mga parts nang nasagot doon sa mga other na pinagbasehan na film, and ito yung gusto lang naman natin makita dito eh. And I think enough na yung glimpse na naipakita nila to tell the whole story. So yun lang naman, ang torta rating ko for The Spider, 10 out of 10.